Magandang umaga po sa inyo lahat. In behalf of Jesus the Giver of Life, Christian Church San Pedro, family, ay binabati po natin si Sister Aida ng happy birthday pala. Happy birthday po, Sister Aida. Nakalimutan banggitin kanina ni Kim. Okay? Maraming salamat sa Diyos sapagkat sa umaga ito ay binigyan niya tayo ng pagkakataon upang muli siya ay ating papurihan, pasalamatan at sambahin sa ating pong mga buhay. Salamat sa Diyos sapagkat sa umagang ito ay tayo po narito upang muli parangalan natin ang ating Panginoon. Salamat din po sa pagkakataon na tayo po ay makapag-aaral at makapagbubulay-bulay muli ng Kanya pong mga salita. Okay? Purihin po ang ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin at pag-aaralan ay pinamagatan po nating Grow in Love for God. Okay? Yung ngayon po ay February na at sabi nga ang February daw po ay buwan ng mga puso. Ano po? Kaya nga ho, kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. Sabi po rito, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifice that are holy and pleasing to God. For this is the reasonable way for you to worship. Do not be conformed to this world, but continually be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko, Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ibinigay mo sa aming pagkakataon upang muli kami bilang inyo pong mga anak ay makapag-aral at makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Inaamin po namin sa aming mga sarili na wala kami magagawa, Ama, kung ikaw ay wala sa amin. Kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa at nagtitiwala at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming pong buhay, lalong-lalo na sa umaga ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan, kaalaman at katalinuhan upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin na narito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samudalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. Sa umaga ito, muli, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating Grow in Love for God. Ano po? Sa ating pagsisimula, sabi nga, we know that our current situation is the result of our choices. Ano po? Yung ating pong kasalukuyan na pong kalalagayan, resulta, bungaw ito ng ating pong pamimili sa buhay. Lahat naman tayo bilang tao, ano po, ay meron tayong sariling pagpapasya o pamimili. Ano po? Sabi nga, each one of us has lots of choices to make. Ano po? We choose what we are going to wear before we come here. Ano po? Namili tayo, ano po yung susuot natin bago tayo pumunta ho dito. Sabi dito, we choose what transportation we are going to take. Yung iba sa inyo siguro, nag-taxi, kayo pa yung mga malayo. Yung iba naman may service, ano po. Yung iba naman, mayroon pong mga nagko-commute lamang. Okay, sabi ito, we choose what time we want to come to the church. No, may mga iba nagpapasya kung anong oras sila dapat dumating sa simbahan. Ano po? Mayroon pong mga choices tayong ginagawa. Sabi ito, we choose where we want to be seated. No, minsan, di ba, nagmamadali ho tayo pumunta sa simbahan kasi baka maubusan ho tayo ng upuan. Ayan. Lalo-lalo doon sa mga malalaking simbahan, talagang gano'n. Ano po? Buti nga sa atin dito, siguro dati ang panahon na kailangan natin magmadali dahil pag mahuli kayo, sabi nga ni Sister Kim kanina, pag nahuli kayo, sa labas na muna kayo. No? Kaya kinakailangan maging maaga talaga tayong dumating. Okay? Sabi nga, our choices are affected by our core values. Dapat maintindihan natin, ano po, apektado po yun ng ating pong mga pinapahalagahan sa buhay, yung ating pong mga pamimili. Ano po? Sabi nga, sad to know that many people don't know what their values are. Marami daw po kasing tao talaga, nakakalungkot lang, ano po, dahil maraming tao ang hindi alam kung ano yung pinakamahalaga o pagpapahalaga nila sa kanila pong buhay.
That is why most people have been swallowed by the influences of this world because they do not know what their core values are. Kapag hindi natin daw naintindihan na unawaan at yung pinakamahalaga sa ating pong buhay, yun ang dahilan daw kung bakit tayo ay nilalamon ng mundong ito. Ano po? Kapag hindi natin nabigyan ng priority, yung pinakamahalaga sa ating buhay, matatangay talaga tayo ng mundong ito. Katulad po ng ating pong teksto kanina, kaya sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be yet transformed by the renewing of your mind. No? Kaya kinakailangan tayo po ay talagang alam natin kung ano po yung pinakamahalaga at papahalagahan natin sa ating pong buhay. Okay? Sabi nga, but God has created us with values instilled in us in order for us to enjoy life with Him. Yun ang good news para sa atin. Napakabuti ng Diyos sapagkat Siya ay naglagay sa ating pong mga buhay, ng mga bagay na pinakamahalaga o dapat nating pahalagahan sa ating buhay upang tayo po ay mag-enjoy ng ating buhay sa Kanya. Kasi alam mo ng Diyos, Siya nakakaalam sa ating buhay. Siya po yung gusto niya na tayo po ay mag-enjoy sa kanyang piling, kaya ang inilagay niya sa ating puso, yung pinaka-importante talaga, at kinakailangan maunawaan natin iyon, at iyon ay dapat natin mapahalagahan sa ating pong buhay. Mamaya tatalakayin po natin yun, kung ano po yung mga pinakamahalaga talaga sa buhay natin. Okay? Isa sa pinapahalagahan ng tao, halimbawa, ay yung pera. Iniwala ba kayo doon? Kaya nga sabi nga ng Diyos, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng paglingkuran ng tao ng sabay ang Diyos at ang pera. Bakit hinahambing o pinapantay ng Diyos ang kanyang sarili pagdating sa pagpapahalaga doon sa pera? Sapagkat marami yung tao ang nagpapahalaga talaga sa pera. Minsan na ipagpapalit nga natin minsan ng Diyos dahil lamang sa pera. For example, kapag mayroon pong pasok pag-araw ng linggo, mas inuuna pang yung pumasok kaysa sumamba sa Diyos. Yun ipagpapakita lamang na mas mahalaga sa Kanya yung pera kaysa doon sa Diyos. Kaya nga sabi dito, money is not a problem. Yung iba yung iba ay namumroblema kung ano talaga ay pagdating sa pera, di ba? Sabi nga, hindi ako namumroblema sa pera kasi wala naman ako noon. Di ba? Kung mayroon naman, bakit mo po problemahin? Mayroon ka na nga di ba? Bakit mo po problemahin pa yon? Kaya mga kapatid, ang karamihan do sa mga tao na problema sa pera. Ang katotohanan, sabi nga, the problem is how we use our money. Hindi po problema yung pera. Ang problema ay kung paano natin ito gagamitin kung sakaling mayroon tayo nito. Sabi nga, maging yung walang pera, ay hindi naman problema, nagkakapera pa sila. Sabi nga, even those who have no money, they can produce it. Why? Because they have the idea how to acquire it. Ang mahalaga daw, mayroon kang idea kung paano ka makakuha talaga ng pera. Sabi nga, they can even persuade people to invest money to them. No? Kahit wala kang pera, basta may idea ka, pwede mong himukin po ibang tao, mag-invest sa iyo, tapos magkakapera ka na. Diba? Mayroong mga ganong tao minsan, pinoproblema natin yung pera. Actually, hindi dapat problemahin sapagkat alam ng Diyos yon sa ating pong buhay. Sabi nga, it is this idea that let people have their mission. No? Yung ideya na yon, ito yung nagtutulak sa tao para maintindihan niya kung ano ang kanyang mission talaga sa mundong ito. Lagi natin tinatalakay pag-araw ng Friday, yung patungkol sa mission natin sa mundong ito. Madalas, binabanggit natin doon, tayo nilikha ng Diyos sa ganito, sa ganito, sa ganito. Kaya tayo nabubuhay, kaya po tayo nalikha, mayroon tayong misyon sa mundong ito. Kaya nga sabi nga rito, ano po ang kaibahan? What is the difference between mission and vision? Ano po ang kaibahan po noon? Sabi nga, pag sinabing mission, defines what we do. No? Ito ay tumutukoy sa mga bagay na dapat po nating gawin. Kaya sabi nga ito, don't just live to exist. No? Huwag lamang daw tayo mabuhay para sa wala hong kwentang buhay. Basta nabubuhay lang sa mundong ito. Sabi ito, live with a mission. Kaya dapat alamin talaga natin, bakit ba tayo ay narito sa mundong ito?
No? Kinakailangan maintindihan natin yung ating pong misyon sa buhay. Halimbawa, kapag ikaw ay may sakit, di ba, karamihan sa atin pag may sakit, nagpapadoktor, o kaya nagpapapray. Ang tanong minsan ng pastor, bakit mo kailangan gumaling? Ano ang dahilan? Bakit kailangan mo magpapray para gumaling? Mayroon ka bang mission pa sa buhay? Kung wala kang mission, ano ang dahilan? Bakit ka nga may gustong gumaling? Wala lang, kasi gusto ko lang mabuhay. Hindi mo naiintindihan ang mission mo sa buhay Di ba? Kung gusto mong gumaling, halimbawa nagkaroon ka ng sakit, kung gusto mong gumaling, kaya mo gusto dahil mayroon ka pang nais gampanan sa buhay sa mundong ito. Yun ang mission mo. Di ba? Kaya sa akin buhay, sabi ko, kung wala na talaga akong gamit sa mundong ito, wala nang dahilan para mabuhay pa. Di ba? Kung wala na tayong dahilan para gamitin ng Diyos sa mundong ito, wala nang problema kung kunin na tayo ng Panginoon. Pero hanggat may plano pang Diyos sa ating buhay, may mission pa tayo sa mundong ito, ay dapat ipagpatuloy pa rin po ang buhay. Mga kapatid, dapat alam natin kung ano ang mission natin sa buhay. Sabihin po natin sa ating katabi, alam mo ba mission mo? Yan, dapat may mission po tayo. Ano po? Ano naman ibig sabihin ng vision? Kasi pinag-usapan po natin yung mission, vision. Ano po? Sabi ito, ang vision is a picture of what will happen if we fulfill our mission. No? Ito yung mga larawan kung ano bang gusto nating mangyari kung sakali kapag ginawa natin yung mission natin sa buhay. Halimbawa, sabi nga dito, it is important that we must know who we are and what we are going in the future. Dapat alam natin kung ano po ang mangyayari sa ating buhay sa kinabukasan. Kasi dapat ngayon pa lamang iniisip po natin, binivisualize na po natin na kung ano po ang magiging natin sa kinabukasan. For example, kapag bilang estudyante, halimbawa, why are we studying? Bakit tayo nag-aaral? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nag-aaral? Ano ba ang gusto mong maging kung sakali? May mga tao kasi, may mga kabataan na nag-aaral basta dahil sabi ng nanay, mag-aaral Di ba? Dahil sabi ng marami ay kailangan talaga mag-aral kasi kung walang pinag-aralan ay wala mararating ang isang tao. Pero para sa kanya, hindi malinaw, hindi maliwanag kung ano ang kanya gusto maging sa kinabukasan. Wala siyang vision, kumbaga. Mayroon na iba na nag-aaral kasi gusto niya maging doktor, gusto niya maging abogado, gusto niya magamit ang kanyang buhay, ang kanyang kakayanan sa maayos at maganda. Okay? Isa pang tanong, sabi ito, isa pang example, why we need to get married? Bakit gusto mo mag-asawa? Ano bang dahilan? Sino bang dalaga dito? Dalaga at binata. Taas ang kamay. Naku, ang lakas talaga ng loob. Di ba? Di ba? Bakit gusto mo mag-asawa? Di ba? Ano ang dahilan? Bakit gusto mo mag-asawa? Meron ka bang pangarap sa kinabukasan? Ano bang tinatanaw mo sa darating na panahon? Or kaya ka lang mag-asawa dahil yun ay nagkakaedad ka na. No? Kasi masarap daw may asawa. Sino sasabi sa inyo masarap ang may asawa? Taas ang kamay. O ayaw magtaas kasi hindi nga raw masarap Kaya mga kapatid, mayroon talagang malinaw at maliwanag na pangitain tayo pagdating sa ating pong buhay. Okay? Dahil sabi ito, why are we working? Doon sa mga nagtatrabaho. Bakit tayo nagtatrabaho? Para lang kumain? Para lang magkaroon ng pera? Para buhay ng pamilya? Well, dapat makita natin, kaya tayo nagtatrabaho, may mission tayo sa buhay. Diba? Meron tayong ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Then why are we living? Sabi ito, bakit tayo po ay nabubuhay sa mundong ito? Anong dahilan? Bakit tayo nabubuhay? Para lang ba huminga? Kaya nga sabi kanina, don't live just to exist. No? Huwag lamang tayong mabuhay at nang wala dahilan. Okay? Kaya mga kapatid, napaka-importante na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi lamang dapat tayo ay nabubuhay para sa wala. Ano po? Tayo po ay dapat naintindihan natin yung ating mission at naintindihan po natin yung ating pong vision sa buhay. Then yung core values, anong kaibahan naman ito? Okay? Sabi ito, core values define who we are and how we do things to accomplish our mission. Okay?
kung paano natin ginagawa ang isang bagay para maabot natin yung ating pong mga pangarap, yung ating pong mission sa buhay. Sabi nga, in order to accomplish our mission and vision, ang tanong dito ay, how do we do it? Paano natin ito ginagawa? Okay? Kaya pag sinabi pong core values, it means the center and the most important. No? Kaya nga core, pag sinabing core, ito yung pinaka-ubod, sentro, Pag sinabi pong values, ito yung pinakamahalaga. Okay? Kaya pag sinabing core values, ito yung bibigyan mo ng priority sa iyong buhay kasi ito yung pinakamahalaga. Yan ang gusto ng Panginoon na mangyari ho sa atin. Kaya nga siya ay nag-instill ng values sa ating buhay na pinakamahalaga sa lahat para iyon ang ating pong bigyan ng prioridad at yun ho ang dapat nating sundan. Okay? Sabi nga, values are most important to an organization because it guides its direction and in the decision-making process. Hindi lamang po sa buhay, individually, ng bawat isa po sa atin ay mahalaga ang values, kundi maging sa organization, especially sa church, napaka-importante po ng bagay na ito. Yung pagbibigay natin ng pagpapahalaga doon sa pinakamahalaga sa ating pong buhay at maging po sa ating pong iglesia. Well, mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan yamang ay patungkol sa Diyos ay, sabi doon, grow in love for God. Dapat maintindihan natin, ano ba ang pinakamahalaga para ho sa Diyos na gusto niyang mangyari sa ating pong mga buhay. Mayroon pong kwento sa banal na kasulatan tungkol po doon sa isang lalaki na nagtanong ho siya sa Panginoon kung ano po talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ating bubuksan ang Matthew chapter 22 verse 36, ganito po ang ating pong mababasa. Teacher, which is the greatest commandment in the law? So, pag sinabi pong greatest, pinakamahalaga na yan no? Kasi yun ang pinakadakila sa lahat Jesus told him, you must love the Lord your God in all your heart, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. Take note, sabi ito, this is the greatest and most important commandment. So dahil ito yung greatest at saka most important, so ibig sabihin, bibigyan dapat ito ng priority. No? Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Then verse 39, the second is exactly like it. Kapariha lang nung una. No? Yung pangalawa na utos ay kapariha lang ng nauna. Ibig sabihin, kung mahalaga yung una, mahalaga din ho yung pangalawa. Di ba? Mahalaga din po yun. You must love your neighbor as yourself. Okay? Yung mahalaga din po yun. Sabi sa verse 40, all the law and the prophets depend on these two commandments. Okay? Nakasalalay po dito ang kabuuan ho ng utos at mga nakasulat ho sa mga sinulat ng mga propeta, no? Nakasalalay po dito sa dalawang commandment na ito na sinasabi po ng Panginoon, iyon ho ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalin ang Diyos. Kaya nga sabi ito natin pinag-aaralan, grow in love for God. Dapat mahalin daw natin ang Panginoon at hindi lamang basta mahalin, kundi lumago pa yung ating pagmamahal po sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, pakinggan po natin mabuti. Madali ba ang mapanatili ang pagmamahal? Mahirap, di ba? Minsan lahat ng bagay sa mundong ito ay nagde-depreciate o kaya nagbabago, nagpa-fluctuate. Nagbabago talaga kahit yung pagmamahal Di ba? Sino sa inyo, doon sa may mga girlfriend o boyfriend o kaya may asawa na, sino sa inyo ang na-maintain ninyo ang inyong pagmamahal doon sa inyong minamahal sa matagal na panahon? Halimbawa, sister, si brother na lang, si brother Edison. Na-maintain ba ni brother Edison ang kanyang pag-ibig kay sister Vinya? Simula nung sila ikinasal hanggang sa ngayon? Na-maintain ba yon? Kaya nga ho sa 7 churches, isa ho doon sa ikinalulungkot ng Diyos sa iglesia iglesia yon na sinabihan po ng Panginoon, isusuka kita kasi ikaw ay nanlalamig na. Diba? Sabi po ng Panginoon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Bakit? Kasi hindi na may maintain yung pag-ibig Diba? Ganun talaga sa lahat ng sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lamang pag-ibig, hindi talaga natin pwedeng ma-maintain ang lahat ng bagay sa mundong ito.
Halimbawa, sasakyan, nanatili bang sasakyan na talagang brand new lagi? Hindi naman, di ba? Nagde-depreciate po yan, nagbabago po yan, naluluma po yan eh. Lahat ng bagay sa mundo ito ay nagbabago. Kaya lamang, ang gusto ng Panginoon, maging yung ating pag-ibig sa Kanya, gusto niya na ito ay huwag magbago sana. Gusto niya ay mapanatili kung paano nating minahal ang Diyos sa simula, dapat mahalin natin siya hanggang sa lukas ng ating pong buhay. Di sa totoo lang, kahit ako bilang pastor, mas iba na ho yung aking pong nararamdaman pagmamahal ngayon sa Diyos kaysa noong una. Alam niyo, noong una ay kaya kong labagin lahat alang-alang sa pagmamahal sa Diyos. Kumbaga talagang yung talagang mainit yung aking pag-ibig sa Panginoon nung unang-unang nakilala ko siya. Kaya lamang iyon yung nangyayari pagdating ng panahon, para bagang nagiging normal na lang sa buhay po natin yung mga nagaganap at nangyayari. Kaya tuloy, minsan akala natin mahal pa natin ang Diyos, pero hindi natin minsan napapansin, ay nanlalamig na pala tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, gawin mo yung dati mong ginagawa. Hindi mo na kasi ginagawa yung dati mong ginagawa, nanlalamig ka na. No, sabi ng Panginoon sa kanyang sinasabi sa isang iglesia, sa aklat ng Revelation, na kung saan ay gusto ng Panginoon talaga na tayo ay talagang magmahal dapat sa Panginoon at ma-maintain yung pag-ibig. At hindi lamang ma-maintain, kundi sabi pa rito, grow in love for God. Okay? Ang tanong ho natin muna ngayon ay, mahal ba talaga natin ang Diyos? Lumalago ba? Nai-inlove ba tayo lalo sa Panginoon? Well, siguro hindi naman kayo pupunta dito kung hindi nyo mahal talaga ang Diyos. Ano po? Actually, bawal nga ho ang magtipon-tipon eh. Pero dahil po sa mahal natin ang Panginoon, mas masarap ang tayo po ay sumasamba sa Panginoon ng ganito. Okay? Kung ating pong titingnan kasi ang Biblia, narito po mga talata na nagsasabi na dapat natin bigyan ng pagmamahal talaga ang ating Diyos. 1 Corinthians chapter 14 verse 1, sabi doon, let love be your greatest aim. No? 1 Corinthians chapter 16 verse 22, if anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Kapag hindi mo mahal ang Diyos, sabi doon, pakasumpain ka. Papayag ka ba doon? Di ba? Siyempre, dapat mahalin talaga natin ang ating Panginoon para huwag tayong masumpa. Mantakin nyo, sinasabi ho ng Biblia yon, kapag hindi daw natin minahal ang Diyos, sumpain ho tayo. Then sa 1 Corinthians 16:14, sabi doon, everything you do must be done with love. No? Lahat ng ating ginagawa, gawin natin na may pag-ibig at pagmamahal po. Okay? Napaka-importante po yung love na yon sa ating pong Panginoon. Okay? At panatiliin po natin yung, palaguin po natin ang pag-ibig na yon. Sa ating pong pagtatalakay ngayon, tingnan po natin, ang isa ho sa tampok na pag-usapan po natin ay wala iba kundi si Pedro. Na kung saan si Pedro ay siya po yung taong nagmahal sa Panginoon pero hindi niya na-maintain talaga ang kanyang pag-ibig. Nagkaroon ng pagpa-fluctuate yung kanyang pagmamahal. Kaya nga dito sa ating pong pag-aaral ngayon, makikita natin kung paano siya talaga inalagaan ng Panginoong Hesus para siya mapanatili yung kanyang pagmamahal sa Diyos at lalo pang maging lumago ang kanyang pagmamahal. Kaya sabi rito, sa verse 15 ng John chapter 21, sabi po rito, when they had finished breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yan yung tanong ng Panginoong Hesus sa kay Pedro. Mahal mo ba ako na higit sa lahat ng ito? Well, mamaya pag-usapan po natin kung saan po tumutukoy yun. Sa ating pag-aaral, sabi nga, in order for us to grow in love for God, ano po ba dapat po nating gawin? Okay, may 4 po tayong pag-usapan sa umagang ito. Una, sabi rito, come back to Jesus. Yan. Upang lumago daw po yung ating pong pagmamahal sa Panginoon, unang-una na dapat po natin gawin ay, sabi ito, come back to Jesus. Okay? Kung unbeliever ang isang tao, halimbawa, kung nakikinig ka ngayon, at ikaw ay wala pang kaugnayan sa Panginoon, ikaw ay ini-invite ng ating Panginoon Hesus na magbalik loob sa Kanya. Pero kung ikaw ay Kristiyano na mananampalataya na at nanlalamig ho ang iyong pananampalataya at hindi na kasing init ng dati, si Jesus ay inaanyayahan ka rin na magbalik talaga sa Kanya upang mapanumbalik ang init ng iyong pananampalataya sa Kanya. Katulad po ni Pedro. Ano po? Muli, sabi nga, John chapter 21 verse 12, then Jesus told them, come have
breakfast. None of the disciples dared to ask him, "Who are you?" Because they knew it was the Lord. Okay? Ito yung invitation ng ating Panginoong Jesus doon sa kanya mga alagad. Ang kwento, kasi ganito ang nangyari. Nung si Jesus ay napako sa cross, namatay at na muling nabuhay, yung mga alagad, sila ay naglaylo sa kanilang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Kaya si Pedro, nagyayaho siya na mangisda. Sabi ni Pedro, mangingisda ako. Sabi ng kanya mga kasamang mga alagad, sasama kami sa iyo. Yun, nangisda nga sila. Yun ay pagpapakita na si Pedro ay nanlamig sa kanyang pananampalataya. Okay? Kaya si Jesus, pagkatapos siya nabuhay na maguli, okay? Ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay pumunta mismo doon sa baybayin para puntahan ang kanyang mga alagad na nangingisda. Kaya nga sabi doon, umagang-umaga ay nag-prepare ang Panginoon Jesus ng breakfast. Okay? Nag-prepare ang Panginoon Jesus ng breakfast para sila ay pakainin ito mga alagad na ito. Sina Pedro at ang kanyang mga kasama. Okay, mga kapatid, sabi po ng Panginoon Jesus, "Come, have breakfast." Yun ang invitation ng ating pong Panginoon Jesus sa mga alagad niya. Come and have breakfast. Okay? Parang iyan din po ang gustong sabihin ng Panginoon Jesus sa bawat isa po sa atin. Sinasabi niya, "Come, lumapit kayo sa akin." Okay? Sabi nga, we need to come to Jesus. He is always inviting us. Okay? Dapat nating maintindihan, mga kapatid. Sabi nga, remember that we cannot grow in love to someone unless we spend time and be with him or her. Hindi talaga lalago ang buhay, ang pagmamahal ng isang tao maliban na makasama niya talaga yung kanya minamahal. Sino sa inyo naniniwala dun sa love at first sight? Meron bang ganun? Ako rin hindi ako naniniwala dun kung mayroon man halimbawa, kung mayroon mang mailan lamang po, na talagang nangyayari na napamahal ka agad nung biglang nakita. Halimbawa, napamahal agad bigla si Christian kay Jaisa nung nakita niya si Jaisa. Parang gano'n. Well, mga kapatid, gusto mo natin sabihin, karamihan ng nai-inlove ay yung nagsasama muna. Ibig sabihin na nakakasama niya muna. Ang pag-ibig ay nade-develop po yan. Nade-develop po yan. Kaya nga parang gano'n din po sa ating pong Panginoon Jesus. Kung first time mo lang nakasama ang Panginoon Jesus, parang minsan hindi mo pa talagang bibigay ka agad ang iyong buhay para sa Kanya Pero kapag nakakasama mo na siya ng matagalan, okay, doon lamang lumalago yung pag-ibig. Kaya nga sabi rito, we cannot grow in love to someone unless we spend time. Maliban na tayo po ay mag-spend talaga ng oras sa Kanya at makasama siya, doon lang tayo may papadama yung pag-ibig talaga na tunay. Kaya magkakaroon po ng tinatawag na magkukomit po tayo ng ating buhay kapag kasama po natin ang isang tao. Okay? Kaya sabi ito, we need to accept Jesus' invitation. Kung si Jesus ang nag-aalok sa atin na sabi niya, "Come," kinakailangan tanggapin talaga natin yung kanyang invitation sa ating buhay upang tayo po'y makasama niya. Okay? Dapat nating maintindihan, mga kapatid, sabi nga, we must understand that the last fellowship of the disciples with Jesus was the Last Supper. Bago siya namatay, di ba? Naalala po natin, bago si Jesus ay namatay, kinausap niya muna ang kanyang mga alagad sa silid, at nagkaroon sila ng tinatawag na communion o Last Supper. Sa panahon ng communion na yun niya yung pinakahuli na sila po ay nagkaroon ng fellowship. So, kung Friday man yung nangyari, halimbawa, lumipas yung Saturday, then Sunday, ang kasunod na gustong makipag-fellowship ng Panginoong Jesus doon sa kanyang mga alagad, ay ito na po yun. Nung tagpo nila doon sa tabi ng dagat na kung saan, sabi ng Panginoong Jesus, "Come, have breakfast." Halika kayo, mag-almusal po tayo. Okay? Noong huli nilang pagkikita, nag-dinner po sila. Ngayon, mag-breakfast po sila para lang magkaroon ng fellowship. Ito gusto nang mangyari ng Panginoon Jesus. Sabi niya, now Jesus is inviting them again for a breakfast. This shows that Jesus fulfilled His promise to them that He will never leave them. Ito gusto lang ipakita ng Panginoon Jesus na hindi
ito'y katibayan na hindi ko kayo iniwanan. No? Gusto ko kayong maka-fellowship. Okay? Gusto ko kayong makasama lagi. Kaya nga kung ating pong titinan mga kapatid, tayo, meron tayong ginaganap na communion ho dito. No? Yung tinapay at saka yung saro, actually, yan ay simbolo lang ng katawan at dugo ng ating pong Panso-Kristo. Pero in reality, dapat nating maintindihan, kaya mayroong ordinance na ganon, iniwan ng ating Panginoon Hesus, na communion, para makasama talaga natin siya. Parang gustong sabihin ng Panginoong Hesus sa atin, anak, gusto ko makasama kita. Gusto kitang maka-fellowship. Gusto ko, kaya mayroon pong communion, kasi gusto ng Panginoon na makasama talaga natin siya. So, narito, katibayan, dahil hindi mo man ako nakikita, katibayan na kasama mo ako, ito ho ang simbolo ng aking katawan, ang tinapay. Ito yung simbolo ng aking pong dugo, ang alak. Para patunayan sa iyo na ako ay kasama mo at gusto ko makasama ka, maka-fellowship ka. Yun ang gusto ng ating pong Panginoon sa atin. Kaya mayroon tayong communion, at least kahit papaano, once a month, ginagawa natin yung ating pong communion. Para maalala lang natin, at maka-fellowship natin ng Panginoon, magkaroon tayo ng ugnayan talaga sa Kanya at lumago yung ating pong pananampalataya ho sa Kanya. Lumago yung ating pong pag-ibig sa Kanya. Yung mga kapatid, yung communion, hindi po dapat natin baliwalain yan. Dapat intindihin natin na gusto ng Panginoon na tayo ay makasama niya at maka-fellowship niya. Okay? Narito po si Pedro, itutuloy natin sa verse 54 ng Luke chapter 22. Sabi to, then they arrested, ito yung mga kaganapan pangyayari sa buhay po ni Pedro, then they arrested him, led him away, and brought him to the high priest's house. But Peter was following at a distance. Kasi ganito daw ho, marami pong mga Kristiyano ay talagang nanlalamig. Hindi na tayo katulad ng dati. Parang katulad tayo ni Pedro, Panginoon, susunod po ako sa iyo, pero at a distance lang. Okay? Parang gustong sabihin, sabi nga, here is Peter who promised not to leave Jesus, but when Jesus was arrested, he was following at a distance. No? Sumusunod niya sa Panginoon, pero at a distance lang, malayo lang. No? Samantalang kung ating pong titingnan, si Pedro po yung napakatapang na tao at gusto po niyang sumunod sa Panginoon at ipaglaban ho ang ating pong Panginoon sa kanya pong buhay. Ganyan na ganyan kasi ang mga Kristiyano sa kasalukuyan, gustong sumunod sa Panginoon, sabi nga, but they followed Jesus at a distance. Okay? Kaya kung ating tatanungin ang bawat isa, gaano tayo kalapit ngayon sa Panginoon? Gaano tayo kalapit na sumusunod ho sa Kanya? Okay? Dapat ho natin makita yon bilang mga Kristiyano. Huwag po lamang tayo mabuhay o sumunod sa Kanya at a distance. Okay? Bakit ho ganun ho ang sinasabi ho ni Pedro? At bakit ho ganito rin po ang mga Kristiyano sa kasalukuyan o karamihan sa mga Kristiyano, bakit sumusunod sila at a distance lang? Hindi talaga nagiging gustong lumapit sa Panginoong Hesus. Una, sabi ito, because they didn't want to be identified with Jesus. Maraming Kristiyanong ganon. They didn't want to suffer with Jesus. Ayaw nilang maghirap dahil kay Jesus. Then sabi ito, they didn't want to be known as one with Jesus. Mayroon po mga Kristiyanong gano'n, na ayaw nilang ma-identify na talaga sila ay isa sa mga kasama po ng ating pong Panginoon Hesus. Katulad ni Pedro. Naalala po natin na maging si Pedro ay, nung tinanong po siya, isa ka sa kasama niya. Di ba? Sabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Di ba? Itinanggi ho ni Pedro ang ating pong Panginoon Hesus. Kaya sabi ito, even the disciples, all left Jesus when he was arrested. Hindi lamang si Pedro actually, kundi lahat ng mga alagad, lahat sila ay tumakbo, iniwanan nilang Panginoon Hesus nung si Jesus ay inaresto na. Okay? Then sa Mark chapter 14 verse 50, sabi doon, then all the disciples left him and ran away. Di ba? Lahat daw po. Ibig sabihin, sa 12 alagad, o 11 na lang, dahil hindi nakasama si Judas at that time, yung 11 na yon, lahat sila ay tumakbo. Maliban lang kay John. Si John lang ho ang nanatili sa piling talaga ng Panginoon hanggang doon sa paanan ng cross. Pero lahat ng mga alagad, sila po ay talagang tumakbo at iniwanan nila ang ating pong Panginoon Hesus.
Well, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sila ay tumakbo at umalis, sapagkat ayaw nilang ma-identify na kasama ang Panginoon Hesus. At ayaw nila mag-suffer kasama po ng ating Panginoon Hesus. Minsan ganun ho tayo as a Christian. Sana ay maintindihan natin gaano ba talaga kalalim yung ating pag-ibig sa ating pong Panginoon Hesus. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay talagang in-invite niya tayo na magbalik ho sa Kanya. Okay? Mga kapatid, yung invitation ng ating Panginoon Hesus na sinasabi niya, come, lumapit kayo, have a breakfast with me. Sabi po ng Panginoon Hesus. Sabi to, Jesus showed opportunities to be with Him. Ito yung mga pagkakataon para ho tayo ay makasama talaga niya. No? Na binibigay niya sa atin. Sabi nga, He manifested Himself again to His disciples after His death, after His crucifixion, and after His resurrection. Diba? Alam po naman natin, siya ay pinako sa cross, siya ay inilibing, namatay, inilibing, at tapos muli hong nabuhay. Tapos muli, ang ginawa ng Panginoon Hesus ay pumunta siya sa kanyang mga alagad, ipinahayag niya ang kanyang sarili. He manifested Himself to His disciples, para ipakita sa kanila na, I want you to be with me. Sabi po ng Panginoon Hesus, ito ay mga pagkakataon na dapat niyong samantalahin dahil gusto ko na makasama ho kayo. Kaya kung ating pong titingnan, John chapter 21, sa verse 1, after this, Jesus manifested Himself again to His disciples at the Sea of Tiberias. Ano ibig sabihin ng after this? So, ibig sabihin, yung salitang this, it refers to His crucifixion, His death, and His resurrection. Pagkatapos po noon, anong ginawa ng Panginoon Hesus? He manifested Himself. Ipinakita niya, nireveal niya ang kanyang sarili muli doon sa kanyang mga alagad. Saan? Doon sa Sea of Tiberias. Okay? Then sabi pa rito, Jesus did the initiative to go to His disciples and manifested Himself. Take note ang Panginoon Hesus mismo ang gumawa ng initiative, nagpasimula. Okay? Gumawa para ho lamang maihayag ang kanyang sarili doon sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, hindi niya hinintay na yung mga alagad niya ang humanap po sa kanya. Bagkus siya mismo, si Jesus mismo, ang gumawa ng paraan, pinuntahan niya ang kanyang mga alagad doon sa baybayin ng dagat para lang makipag-fellowship. Dapat nating maintindihan niya, mga kapatid, sapagkat gusto sabihin ng Panginoong Jesus, mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi niya hinihintay na tayo ang talagang hahanap sa Kanya. Siya mismo ang unang humanap po sa atin bilang Kanyang mga anak. Okay? Kaya kung ating babasahin muli yung verse 3 ng John chapter 21, sabi doon, Simon Peter told them, I'm going fishing. Ito yung sinabi ko kanina. They all told him, well, go with you too. So they went out and got into the boat, but didn't catch a thing that night. So ito, dahil po si Pedro ay frustrate na po siya sa kanya pong buhay at that time sapagkat hindi niya inaasahan, sapagkat siya yung taong nagsabi sa Panginoon Hesus na ipagtatanggol kita, mamamatay ako kasama mo, wala hong pwede mangyari sa iyo. Lahat sinabi ho ni Pedro yon. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, tandaan mo mabuti, huwag kang magmamayabang bago tumilaok ang manok. Sa araw na ito ay 3 bisis mo akong ipagkakaila. Okay? Sabi po ni Pedro, kahit pa iwanan ka ng lahat, ako hindi kita iiwanan. Kaya ito ay pagmamalaki talaga actually ni Pedro. Pero sa ating pong binasa sa verse 3, sabi doon, na-frustrate po si Pedro sapagkat ang katotohanan, yung sinabi sa kanya ng Panginoon Hesus, nangyari sa kanya. Okay? Nung nangyari, talagang bagsak ang buhay niya. Sa halip na siya ay hanapin niyang Panginoon, ay hindi. Ang ginawa niya, nagbalik siya sa kanyang trabaho. Nangis daw siya. At hindi lamang siya, sabi to, sumama pa sa kanya yung kanyang mga kasamang mga alagad o mga kaibigan. So, kaya pagdating mo doon, sa verse 4, nung umagang iyon, just as dawn was breaking, Jesus stood at the shore. The disciples didn't realize it was Jesus. Then verse 5, Jesus asked them, Children, you don't have any fish? You do? Or do you? No? Wala kayong huli, di ba? Sabi po ng Panginoong Jesus. They answered Him, no. So verse 6, sabi He told them, throw the net on the right-hand side of the boat, and you will catch some. So they threw it out and were unable to haul
it in because it was so full of fish. So nakahuli po sila dahil sa sumunod sila sa sinabi po ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? So, yun ho ay nangyari dahil po sa pagsunod nila sa sinabi po ng Panginoon Jesus doon sa Panginoon. Ano po? Dahil sa sinabi po ng Panginoon Jesus doon sa mga alagad. Okay? Mga kapatid, gusto po natin ipakita dito, yung mangisda ka ng buong magdamag tapos wala kang huli, isang malaking problema nga ho yun. Actually, yun ho ay ginawa ho ng Panginoon. Kaya sabi dito, God uses problems to manifest Himself to us. No? Ginamit ng Panginoon Jesus yun na huwag sila dapat makahuli, sinadya ho ng Diyos yun, sinet up ng Panginoon yun, huwag dapat sila makahuli para sila ho ay mapalapit sa akin at magkaroon ho kami ng muling pag-uusap, pagkikita. Yun ho ay gustong sabihin ng Panginoon Jesus sa mga alagad, no? Na dapat din sila makahuli kasi kinakailangan makita nila ako. Okay? Sabi to, He said, "Come to me and have breakfast with me and let's talk together." Parang gustong sabihin ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, mga anak, kung kayo walang huli, problema nga yan. Pero kung gusto niyo pag-usapan natin ito, halika kayo, pag-usapan ho natin kung ano po ang inyo pong problema. Parang iyon ang gustong sabihin po ng Panginoon Jesus sa ating pong mga buhay. Kung mayroon tayong problema, ang problemang ito ay pinapahintulot ng Diyos upang ipaalala sa atin na gusto ng Diyos na makasama tayo. Gusto ng Diyos na maka-fellowship tayo. He wants to manifest Himself to us. No, gusto niya talagang makasama niya tayo. Kaya nga, sabi rito, sa verse 7, that disciples whom Jesus kept loving told Peter, "It is the Lord." Sino yung disciple na yun? It was John. Ano po? When Simon Peter heard that it was the Lord, he put his clothes back on because he was practically naked and jumped into the sea. Ito, baliktad ang ginawa ni Pedro. Napansin nyo ba? Yung ginawa ni Pedro, kapag ikaw ba ay naliligo, di ba, dapat naguhubad ka. Tapos tatalon ka sa dagat. Si Pedro, ang ginawa niya, nung nakita niya pa ni Jesus, at napansin niya na si Jesus yun, ang ginawa niya, siya ay nagdamit at saka siya tumalon sa dagat. Baliktad, di ba? Well, ipinapakita lamang ho dito na actually, ang ginawa ni Pedro ay kaya ho siya ay nagdamit kasi hubad ho siya at ayaw niyang humarap sa Panginoon na talagang naked siya. Okay? So, yun ho ay nangyari, kaganapang yun ay para ho sa sinadya ng Panginoon para mag-manifest po niya, maipamanifest niya ang kanyang sarili sa mga alagad. Di pangapat, sabi ito, Jesus wants us to have fellowship with Him. Gusto rin po ng Panginoon kung paano, kung ang gusto ng Panginoon Jesus na makipag-fellowship sa kanyang mga alagad, yun din ho ang gusto niya sa atin buhay bilang mananampalataya. Kaya nung sinabi muli, then Jesus told them, "Come, have breakfast." None of the disciples dared to ask Him, "Why are you? Who are you?" Because they knew it was the Lord. That's verse 13. Jesus took the bread, gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time that Jesus revealed Himself. Ito yung pangatlong bisis na ipinahayag ng Jesus sa kanyang sarili sa kanya pong mga alagad after He had been raised from the dead. Okay? Mga kapatid, ito ho ang ginawa ng Panginoon Jesus, paulit-ulit talaga, na ginawa ng Panginoon Jesus na siya po ay ipinahayag niya ang kanyang sarili doon sa kanyang mga alagad para lamang makasama talaga siya. Alam niyo bakit? Kasi napaka-importante para sa Panginoong Jesus. Yung makasama niya ang kanyang mga alagad para lang lumago ang kanilang pag-ibig sa Kanya. Katulad ng sinabi po natin kanina, hindi lalago ang pag-ibig ng isang tao kapag malayo po sila lagi. Kinakailangan sila po ay magkasama. Okay? Yun ho ang ating pong gustong sabihin. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, "Come to me, have breakfast with me." Pag-usap po tayo, mag-fellowship po tayo. Kaya mayroon tayong communion. Yun ang una. In order for us to grow in love for God, kinakailangan bumalik ko tayo sa ating pong Panginoon Jesus. Pangalawa, sa ating pong pag-aaral, in order for us to grow in love for God, sabi dito, kneel down and humble yourself. Kinakailangan magpakumbaba ka sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi ka pwede magmalaki. Balikan ho natin si Apostol Pedro. Ano po? Sabi dito, when they had finished the breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Peter told him, "Yes, Lord,
You know that I love you. Jesus told him, feed my lambs. Yun, lagi pong tinatanong ho ng Panginoon si Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Yung salitang more than this, yung this na ito, it refers to many things. Ano po? Hindi naman specific na binabanggit dito. Maaaring gusto sabihin po ng Panginoon Jesus kay Pedro na, mas mahal mo ba ako kaysa sa iyong trabaho? Mas mahal mo ba ako kaysa mga pagkaing isda na ito? Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga kasama mong mga alagad na isda? Okay? So, maraming bagay na pwede po natin tukuyin kasi yung salitang this po dito ay plural. Ano po? Binabanggit na, mas mahal mo ba talaga ako kaysa lahat ng bagay sa mundong ito? Parang gustong sabihin ng Panginoon Jesus sa iyo ngayon, mas mahal mo ba ako, anak, kaysa sa mga bagay sa mundong ito? Mahal ba talaga natin ang Panginoon? So kung mahal natin ang Diyos, we must humble ourselves and we must kneel down. Kaya sabi to, Jesus was saying to Peter that he must come to Jesus and kneel down and humble himself. Why? Because Peter was so proud of himself. Iyon dapat nating maintindihan. Kaya gusto ng Panginoon Jesus na ipaba ni Pedro ang kanyang sarili kasi sobra siyang mapagmalaki at mapagmataas. Balikan ho natin yung kasaysayan na ginawa ho ni Pedro. Ito ang sa Mark chapter 14 verse 29. But Peter told him, even if anyone else turns against you, I certainly won't. Di ba? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, kahit iwanan ka ng lahat, iwanan ka ng kasama kong mga alagad, pero ako, hindi kita iiwanan. Ganon nagmamalaki si Pedro. Di ba? Sino sa inyo nangako sa Panginoon na sinabi nyo, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi talaga kita iwanan. Ako nangako ako sa Diyos ng ganon. Pero pag may mga times na, Lord, ayaw ko na. Pag dumarating yung maraming problema, parang ayaw ko na, Panginoon. Kailangan wala akong magagawa. Kailangan magpatuloy talaga. Dahil kung ayaw mong paglingkuran ng Diyos, sino ang gusto mong paglingkuran? Kung ayaw mo na mahalin ng Diyos, sino ang gusto mong mahalin? Ang mundo bang ito? Ang kasalanan ba? Saan mo ba gustong pumunta? Di ba? Kaya wala tayong choice talaga sa ating buhay kundi mahalin ang Diyos. Dahil wala naman tayong pwedeng puntahan sa buhay na ito kundi ang Diyos lang. Mga kapatid, napaka-importante. Ano po sa ating buhay na yun? Iyon ni si Pedro, mapagmalaki ho siya kasi. Verse 30, sabi to, Jesus told him, I tell you with certainty, today, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. The reason, sabi to, the reason why we do not grow in love to God is because we often compare our love to the love of others to God. Yun daw ang dahilan. Minsan, kaya hindi po lumalago daw po yung ating pong pagmamahal sa Diyos kasi kinukumpara natin yung ating pagmamahal sa iba. Sabi ni Pedro, Panginoon, kahit anong mangyari, dahil mahal kita, hindi kita iwanan. Kahit iwanan ka pa ng iba, ba't mo ikukumpara sa iba ang iyong pagmamahal? Di ba? Mga kapatid, ikaw at ang Diyos dapat ay, ikaw lamang nakakaalam kung ano talaga ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos lamang. Kaya mga kapatid, huwag natin idepende yung ating pagmamahal sa pagmamahal ng iba sa Diyos. Na para bang gusto natin sabihin, Panginoon, talagang mahal na mahal kita. Higit sa lahat, mas mahal kita kaysa sa pagmamahal ng iba sa iyo. Tingnan mo, Panginoon, ako nakataas ang kamay pag nagpupuri. Yung iba, hindi nakataas ang kamay. Hindi ka talaga nila mahal. Parang ganun gusto mong sabihin. Ano po? Pero huwag mong ikukumpara, mga kapatid, dahil ikaw at ang Diyos lamang nakakalam. Ang Diyos ay nakatingin sa ating pong mga puso. Okay? Dahil sabi pa nga rito, God uses everything for us to humble ourselves. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay para lamang ipakita sa atin na dapat tayo bilang Kristiyano ay matutong magpakumbaba talaga sa kanyang harapan. Dahil sa verse 54 ng Luke chapter 22, sabi to, Then they arrested him, led him away, and brought him to the high priest's house. But Peter was following at a distance. Okay, si Pedro, sumunod lamang sa Panginoon. Sumunod niya sa Panginoon, pero at a distance lamang. Muli, no? Then sabi sa verse 55, When they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had taken their seats, Peter too sat down among them. So, nung nagkaroon po ng pagpapainit, nagkaroon po ng fire doon sa loob po ng sa palasyo,
dahil malamig ang panahong iyon, si Pedro ay naroon din kasama. At may nagsabi sa kanila, kasama kanila, di ba? Pero ano sabi ni Pedro, hindi ko siya nakikilala. Okay? Yan, sabi sa verse 9, chapter 21, John chapter 21 verse 9, when they arrived at the shore, they saw a charcoal fire with fish lying on it and some bread. Yan, kung paano ang naranasan ni Pedro nung siya po ay dininay niya ang Panginoon Hesus. Okay? Tapos nung nandoon siya nangingisda, nakita niya ulit yung fire, no? Yung apoy. Yun ay pagpapaalala sa kanya na dahil doon sa lugar na iyon, sa may apoy, doon ho ako bumagsak. Ngayon, sa pagkaalala sa kanya, gusto siya i-restore ng Panginoon doon din po sa tabi ng apoy. No, kaya nung nakita po ni Pedro, nagbalik po sa kanyang alaala yung ginawa niya sa Panginoon Hesus na siya po ay sinabi niyang hindi ko siya kilala. Nung siya po ay nagpapainit sa tabi po ng apoy. Ano po? Mga kapatid, ang gusto po natin sabihin, gagamitin ng Diyos ang lahat ng paraan. Okay? God uses everything for us to humble ourselves. Okay? Gagawin ng Diyos ang lahat ng paraan para ibabalang talaga tayo at matuto tayong magpakumbaba at aminin natin kung saan tayo bumagsak. Okay? Sabi nga, everything was set up by God to let Peter humble himself. No? Lahat ng mga bagay na yon talagang sinadya ng Panginoon Hesus na mangyari yun kina Pedro para lamang si Pedro mismo ay maibaba niya ang kanyang sarili at magbalik loob po talaga siya sa Panginoon. Okay? Sabi nga ng James chapter 4 verse 6, but the grace that God gives is even stronger. As the scripture says, God resists the proud. Kung paano si Pedro ay nagmamalaki, ayaw ng Diyos ng ganon. But gives grace to the humble. Okay? Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay maawain. Ang mapagbiyaya doon sa mga taong mapagpakumbaba ang puso. Okay? Kaya sabi ito, we don't need to impress God. We only need to be honest to Him. Yan katotohanan, di ba? Ito si Pedro, Panginoon, hindi kita ipagpapalit. Panginoon, hindi ipagtatanggol kita. Hindi kita iiwanan. Actually, yun ay si Pedro ay gusto lang niya magpa-impress talaga. No? Pero hindi niya nakikita na siya ay mahina din naman pala. Hindi niya nakita yung kanyang kahinaan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magmalaki. Maging honest ka lang talaga. Kung ano yung kahinaan mo, magpakumbaba ka lang sa harapan po ng Diyos. Kasi kung saan daw tayo nagmamalaki, maaaring doon ho tayo ibabagsak ng Diyos. Diba? Pag nabagsak tayo, na matututunan natin magpakumbaba talaga. Kaya mga kapatid, in order for us to grow in love for God, sa pagmamahal natin sa Panginoon, kinakailangan tayo po ay magpakumbaba talaga. No, sa harapan po ng Diyos. Kneel down and humble yourselves. Okay, pangatlo, sa ating pag-aaral, para lumago pa yung ating pong pagmamahal sa Diyos, fill up your life with the love of God. No? Punuin natin ang ating mga sarili ng pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan, importante po yan sa ating pong buhay. Muli dito sa John chapter 21, balikan natin yung pangyayari sa buhay po ni Pedro. Sabi ito, then he asked him a second time, Simon, son of John, do you love me? Peter told him, yes, Lord. You know that I love you. Jesus told him, take care of my sheep. Sabi ng Panginoon Hesus. Okay? Verse 17, they asked him a third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was deeply hurt that he had asked him a third time, do you love me? So he told him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus told him, feed my sheep. Okay? Dito ay pinapakita po ng ating Panginoon Hesus na gustong ibaling po ni Pedro ang kanyang pagmamahal talaga sa Panginoong Hesus. Okay? Sabi nga, the reason why we need to be filled up by the love of God is because we don't really know how to love. No? Dahil hindi talaga natin alam kung paano talaga magmahal ng totoo at tunay. Di ba? Tayo bilang mga tao, ang alam ho lang natin ay mahal kita kapag mahal mo ako. Mabait ako sa iyo kapag mabait ka rin sa akin. Pag inaway mo ako, riot tayo. Parang ganun ho ang tao di ba? O sino sa inyo ang hindi nagagalit kapag may nagalit sa inyo? Hindi nagre-react. Pag inaway kayo, sino sa inyo nagsasabi, I love you, brother, I love you, sister, kasi inaway mo ako. Wala naman ganun, di ba?
Ganun ang tao. Pag inaway tayo, aawahin din natin. O, di ba? Hindi ho tayo marunong magmahal. Kaya nga, sabi ito, fill up your life with the love of God. Punuin natin ng pag-ibig ng Diyos ang ating buhay upang lumago pa tayo lalo sa pagmamahal sa ating pong Panginoon. Okay? Sabi ito, dear friends, 1 John chapter 4 verse 7, dear friends, let us continually love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born from God and knows God. Then the person who does not love does not know God. Why? Because God is love. So ang pagmamahal talaga, tunay na pagmamahal ay galing talaga sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Kaya kung siya ay pag-ibig, yung pag-ibig na meron siya at dapat yun ang pumunuho sa ating buhay upang maipadama natin ang pag-ibig din sa ating kapwa. Kaya nga sabi ito, we could not love unconditionally until we experience the unconditional love of God. No, hindi mo talaga mamamahal ang iyong kapwa kapag hindi mo muna naranasan ng totoo ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan po natin mabuti yan. Tayo bilang tao, iba ho ang klaseng pagmamahal ang ating naipapadama sa ating pong kapwa. Okay? 1 John chapter 4 verse 19, we love because God first loved us. Okay? Kaya sabi ito, we could not impart something that we do not have. Hindi natin pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ho tayo. Hindi natin pwedeng mahalin ang ating kapwa kung hindi tayo nakaranas ng tunay na pagmamahal. Diba? Ganun ho yun. Dapat natin maunawaan. Kaya nga, laging sinasabi ng Panginoon Hesus kapag mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Lagi may pinag-uugatan yung pag-ibig na binabanggit ng Panginoon sa banal na kasulatan. Okay? Ano sabi po dito? 1 John chapter 4 verse 16, sabi ito, we have come to know and rely on the love that God has for us. So, doon tayo mananangan sa pag-ibig na mayroon ang Diyos sa atin. God is love, and the person who abides in love abides in God, and God abides in Him. Okay? So, doon dapat tayo manangan sa pagmamahal po ng Diyos. Kasi kung wala yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo matututong magmahal sa ating kapwa o sa kaninuman. Di ba? Kaya laging pinag-uugatan ng pag-ibig, dapat yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Diba? Napaka-importante yan sa ating pong buhay. In order for us to grow in love for God, kinakailangan we must fill up our lives with the love of God. Pang-apat, sa ating pag-aaral, sabi rito, work out your love. Okay? Para lumago pa yung ating pong pag-ibig sa Diyos, we must work out your love. Pag sinabi pong workout, hindi yung pagsumikapan mo na para ikaw ay magmahal. Ano po? Pag sinabi pong workout ay ilabas mo ang pag-ibig na iyon. No? Alam mo na nasa sa iyo na iyon, kinakailangan mo ilabas mo na lamang po ito. Okay? Tingnan po natin ang kwento muli sa buhay po ni Pedro. Verse 15 ng John chapter 21. When they had finished breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? So, ano sagot po ni Pedro? Yes, Lord. Then, sabi po ng Panginoon, feed my lambs. Then, sa verse 16, do you love me? Ang sagot ulit ni Pedro, ng Panginoon Jesus, I take care of my sheep. No? Then, pangatlong tanong, do you love me? Then sagot po, sabi ng Panginoon Hesus, feed my sheep. Ano pong gustong sabihin po ng Panginoon Hesus dito sa buhay po ni Pedro? Okay? Sabi ito, every time Jesus asked Peter, do you love me? Sabi ito, he removed his focus to himself. No? Inaalis po ni Jesus ang focus ni Pedro doon sa kanyang sarili. Sabi ng Panginoon Hesus, feed my lamb, feed my sheep, take care of my sheep. Sabi po ng Panginoon Hesus, ano po? Doon kay Pedro. Inaalis ni Jesus ang utak ni Pedro doon sa kanyang sarili. Kasi kung sa kanyang sarili lang, magiging selfish po siya at lagi niyang isipin yung kanyang sarili. Okay? Tingnan natin. Sabi to, Jesus was saying to Peter that he must allow his heart to be broken like what breaks the heart of Jesus. Gustong sabihin ng Panginoon Jesus kay Pedro, Pedro, dapat yung puso mo ay mabasag kung saan ang aking puso ay basag din. Di ba? Kung ano yung minamahal ko, yun dapat ang mahalin mo. Yun, no? Sabi to, Jesus breaks his heart for the sheep.
Yun ho ang kinababasag ng puso ng Panginoon Hesus. No? Pedro, basag ang puso ko para sa mga tupang ito. Mahal ko sila, ayaw ko silang magkalat, ayaw ko silang mawala. Kaya dapat mahalin mo rin sila. Pakainin mo sila, pangalagaan mo sila. Yun ang gustong ipakita ng Panginoon Hesus doon kay Pedro. Sabi pa rito, Peter, I care for this lamb. Will you take care for this lamb for me? Yun ang gustong sabihin ng Panginoon Hesus doon kay Pedro. Ano po? Sabi pa rito, will you focus not on yourself, but care for what I care? You know? Yun ang gustong sabihin ng Panginoon Hesus doon kay Pedro. Pwede bang huwag ka na sa iyong sarili mag-focus? I-focus mo ang iyong buhay doon sa mga taong minamahal ko. Doon sa mga tupang pinangangalagaan ko. Doon sa mga taong naliligaw ng landas. Kasi doon ho nababasag ang aking puso. Okay? Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kung paano tayo nagmamahal sa Kanya, mahalin din po natin ang ating pong kapwa, sapagkat mahal din po sila ng ating pong Panginoon. Kaya sabi rito, don't just tell God that you love Him, but work out your love for Him. Huwag lamang daw natin sabihin, Lord, mahal kita, pero wala ka namang ginagawang pagmamahal sa iyong kapwa. Diba? Kaya sabi rito, Jesus' heart was broken for the lost soul. Will your heart be broken for the lost soul too? No? Kung paano daw po ang puso ng Diyos ay basag para po doon sa mga naliligaw ng landas na tao, mga kaluluwa. Sana ganun din po tayo. Basagin natin ating puso para ho sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan sapagkat doon si Jesus ay nagmamahal sa kanila. Okay? Sabi nga, love is an action, not just an emotion. Dapat tandaan natin mabuti yan. Ang pag-ibig ay action po siya. Hindi lamang po ito emosyon. Kahit hindi mo na-feel, kinakailangan, gumawa ka pa rin, ipakita mo pa rin, mahal mo talaga ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa. Okay? Kaya sabi sa 1 John chapter 3 verse 18, little children, we must stop expressing love merely by our words and manner of speech. We must love also in action and in truth. No? Huwag lamang daw sa mga salita, kundi kinakailangan ipakita rin to sa gawa. Okay? Sabi ito, love is a choice and commitment. So ang pag-ibig, ito ay choices po natin yon. Ano po? At commitment po natin yon. Kaya sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 20, choose to love the Lord your God. Piliin daw po natin na mahalin ang Diyos. Okay? And commit yourself to Him. Italaga mo ang iyong buhay para sa Kanya. Okay? John chapter 21 verse 18 muli, truly I tell you with certainty, ito na ho nung pagkatapos po nilang kwentuhan, usapan ng Panginoon Jesus at ni Pedro, ito na ho si Pedro sa bandang huli ng kanyang buhay. Sabi dito, truly I tell you with certainty, when you were young, you would fasten your belt and go wherever you liked, but when you get old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten your belt and take you where you don't want to go. Verse 19, now he said this to show by what kind of death he would glorify God. After saying this, Jesus told him, keep following me. Anong pinapakita ho ng Panginoon Jesus dito kay Pedro? Darating ang panahon, Pedro, no, na hindi na ikaw ang masusunod sa iyong sarili. Ang masusunod ay hindi na ikaw. No? Kaya basta ang mahalaga lang sa ngayon, mahalin mo ako at patuloy ka lang sumunod sa akin. Yun ang gusto mong sabihin ng Panginoon Jesus. Huwag mong ibase sa iba yung pagsunod mo sa akin, yung pagmamahal mo sa akin. Basta ikaw at ako, ipakita mo na mahal mo ako. Gusto mong sabihin ng Panginoon Jesus kay Pedro. Sana ganun din po tayo. Ano po, mga kapatid, ipakita natin kung gaano natin talaga kamahal ang Diyos. Huwag tayo magbase sa iba. Huwag natin isipin na bakit yung iba hindi naman umaaten. Hindi siguro na talaga nilang mahal ang Diyos. Hindi, ikaw at ang Diyos ang mahalaga. No? Personal po lagi ang ating pong ugnayan sa Diyos. Hindi po lagi nakabase sa iba. Okay? Ito pa, sabi ba rito, Jesus was saying to Peter that time will come that he will no longer have to decide for himself. Hindi na ikaw masusunod sa iyong sarili. But he must choose to love God and have commitment to Him for the rest of his life. No? Yung gusto sabihin po ni Pedro ng Panginoon Jesus kay Pedro, darating panahon hindi ka na masusunod sa iyong sarili,
Pero sabi dito, kinakailangan magtalaga ka ng iyong buhay. Mahalin mo ako at sumunod ka sa akin habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Yan. Sabi ito, your love for God should not be dependent on the love of others for God. Kaya kung tayo po'y nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, huwag po natin daw idepende sa pagmamahal ng iba. Diba? Huwag ka lamang magmahal sa Diyos dahil mahal ng iba ang Diyos. Huwag kang sasamba lamang sa Panginoon dahil ang iba ay sumasamba. Huwag ka lamang maging masipag sa pag-attend sa gawain dahil yung iba ay masipag din. Dahil kapag ibinasi mo sa iba ang iyong kasipagan o pagmamahal sa Panginoon, darating panahon mawawala ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang gusto po natin sabihin, ikaw at ang Diyos ay may personal na kaugnayan. Palaguin mo ang iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? Verse 20 ng John chapter 21, Peter turned around and noticed the disciples whom Jesus kept loving following them. Sino yung taong yon? Sino yung sinasabi ni Pedro? Yan ho ay si John. He was the one who had put his head on Jesus' chest at the supper and had asked, Lord, who is the one who is going to betray you? Yun ay pinapakita lamang na si John. Ano po, siya po yung sumulat ng aklat na ito. Then sabi sa verse 21, when Peter saw him, he said, Lord, what about him? Nung nakita po ni Pedro na si John ay sumusunod din kay Jesus, ang tanong ho ni Pedro, kasi ang sinasabi po ng Panginoon, ito ho ang klase ng kamatayan na iyong mararanasan. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro. Tapos ang tanong ni Pedro, paano siya? Ano bang magiging kamatayan niya? Parang gusto sabihin ni Pedro, paano si John? Ano bang magiging ending ng kanyang buhay? Katulad din ba ng ending ng buhay ko? Then sabi ng Panginoon, if it is my will for him to remain until I come back, how does that concern you? You must keep following me. Yun lang naman gusto talagang tukuyin ng Panginoon. Paano kung gusto ko siya mabuhay habang nabubuhay? Humaba pa ang kanyang buhay. Ano sa iyo? Basta ikaw, sabi nga, sumunod ka sa akin. Kaya meron tayong personal talaga, nakaugnayan sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. No, huwag tayo dumepende lagi sa kaganapan sa buhay po ng iba. Personal tayo may kaugnayan sa Panginoon. Kaya matandaan natin mga kapatid, kahit ngayong ating salvation o kaligtasan, ano po, personal po yun sa Diyos. Hindi porke ay ligtas na yung kapatid mo, mahal mo sa buhay, ligtas ka na rin. Hindi ganun. May personal tayong kaugnayan sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay individual, hindi po by family, hindi po by relatives, ano po, by individual. Kasi kaya kapag ang isang tao ay walang personal na kaugnayan sa Diyos, okay, ay hindi po siya kakaroon ng kaligtasan. Tandaan nating mabuti yan. Kaya napaka-importante ng ating pong personal na kaugnayan sa Panginoon. Ganun sa pagmamahal din sa Diyos. Kaya personal din po yan. Hindi porke mahal mo ang Diyos, mahal na rin ng iyong mga anak ang Diyos. Hindi ganun yon. No? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Okay? Sa ating pagtatapos, sabi nga, the person who has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. Okay? Sino man daw pong sumusunod sa aking mga utos, siya yung taong nagmamahal sa akin, at sino man nagmamahal sa akin, ay minamahal din po siya ng aking Ama. Sabi ganoon. At ako rin po ay mamahalin ko siya at ipapahayag ko ang aking sarili sa kanya. Mga kapatid, sabi nga, we need to grow in love to God. Ano po? Kinakailangan lumago tayo sa ating pong pagkakilala sa Diyos, sa ating pong buhay sa Panginoon, sa ating pagmamahal sa Kanya. Lumago tayo. Huwag tayong manatiling sanggol sa pananampalataya. Ang ibig po natin sabihin ay, hindi ho importante yung dami ng tao para masabi natin lumago na. Ang importante yung personal na kaugnayan natin sa Diyos. Lumalago pa. Well, mga kapatid, gusto ng Panginoon, lumago tayo sa Kanya. Sa anong paraan? We need to come back to Jesus. Pangalawa, we need to kneel down and humble before Jesus. Pangatlo, we need to be filled up with the love of Jesus. At ang pangapat, we need to work out the love of Jesus. Sabi pa rito, if God will measure our love for Him, what level of love will He see in us? Kapag susukatin ng Diyos yung ating pagmamahal daw sa Kanya. Alam mo, mayroon pong measuring
Measuring cup pa. Measuring instrument. Ano po, para itusok doon sa ating puso. Para tingnan kung gaano ba. Anong level ng pag-ibig mayroon ho tayo sa Diyos. Ano kaya ang lalabas? Sa 1 to 10. Ano kaya ang lalabas doon sa measuring instrument na iyon? Para malaman, gaano ba natin kamahal talaga ang Diyos? Sa 1 to 10, 10 kaya? Or 5 lang? Mga kapatid, kinakailangan natin lumago. Okay? Kinakailangan natin lumago sa Panginoon. Bago tayo magtapos, ito nga yung kwento tungkol sa buhay po ni Oliver Cromwell. Narinig nyo na ito siguro sa mga iba. Ito po si Oliver Cromwell, siya po isang sundalo sa England. Nahatulan po siya ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Siya po ay nakabilanggo. Nung nabilanggo siya po ay hahatulan ng kamatayan kinagabihan sa oras ng pagtunog ng kampana sa panahon ng curfew. 10:00 ng gabi po yun. Okay? So ito si Oliver Cromwell ay nakabilanggo. Ngunit yung kanyang fiancé, yung kanya pong girlfriend, ay nung nalaman po niya na yung kanyang boyfriend ay papatay na kinagabihan, siya po ay, itong kanyang girlfriend ay umakyat po dun sa tower, doon kung saan naroon yung kalimbang. No? Na kapag kinalimbang po yon ay curfew na po yon, oras ng curfew. Ang ginawa po nitong girlfriend nito ay niyakap niya yung bilog doon sa gitna ng kalimbang. Yumakap po siya doon. Nung pagdating ho ng 10:00 po ng gabi, nung hinihila na po yung lubid para kalimbangin po yung kalimbang na yon, wala hong tunog. Sabi, ganun lang ho. Wala hong tumutunog. Kaya nagtaka ho yung mga tao, bakit walang tumutunog doon sa kalimbang? Kaya kanila pong siniyasat, tiningnan. At nakita po nila, yung babae ho ay nandoon, pasang-pasang, dahil duguan ho yung babae. Pero buhay pa po siya, nakayaka po doon sa kalimbang. At siya po ay binaba at tinanong, in-interview, ano bang nangyari? Bakit mo ginawa ito? Sabi niya, yung papatayin kasi ay boyfriend ko. Ayaw ko na siya'y mamatay. At handa ako mamatay para ho sa kanya. Kaya mga kapatid, sabi nga, that was exactly the love of Jesus for you and for me. Handa siyang mamatay para ho sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ang tanong natin ay, mahal din ba natin siya? Malago na ba yung ating pagmamahal po sa Kanya? Mga kapatid, sabi nga, Jesus is willing to die for us to live. Okay? Once again, we could not truly love until we experience the real love of God within us. Hindi talaga natin maipapadama ng totoong pag-ibig natin sa Diyos o sa ating kapwa hanggat hindi natin naranasan yung tunay na pag-ibig natin sa Kanya, mula sa Kanya. Mga kapatid, sabi nga, just grow in love for God. Mahalin natin ang Panginoon, lumago nawa ang ating pong pag-ibig sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Katulad ng sinabi ko kanina, gusto talaga ng Diyos na makipag-commune sa atin. Gusto ng Diyos na tayo po bilang mga anak niya ay maka-fellowship niya talaga. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na talagang malayo tayo sa Kanya. Gusto niya na tayo po ay talagang malapit sa Kanya. Kaya nga muli, narito sa every first Sunday of the month ay meron tayong ginaganap na communion. At sa ating communion ay meron po tayong tinapay at meron po tayong saro. Na simbolo ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon. Gusto lang sabihin ng Panginoon, anak, gusto kita maka-fellowship. Gusto kita makasama. Kaya gusto ko makipag-communion sa iyo. At narito po ang tinapay, simbolo ng aking pong presensya, ng aking katawan. Narito po ang saro, simbolo ng aking dugo. Gusto kitang maka-fellowship. Yan ang gusto ng Panginoon kasi mahal niya tayo. At sana ay, yun din ang ating feelings ngayon sa umagang ito. Lord, gusto rin kitang maka-fellowship. Gusto kong madama ang iyong presensya sa aking buhay. Kaya nga sa ating pong communion, ay ipadama natin na mahal natin ang ating Panginoon.
Okay? Bago tayo mag-take ng communion sa oras na ito, samahan niyo po, sama-sama po tayo mamaya na kumuha ng tinapay o i-distribute na lang po sa inyo. At huwag muna niyo kainin, huwag muna niyo inumin, sabay-sabay po natin kainin at inumin po yon. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin ka, aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil alam po namin mahal mo kami, O Diyos, sa aming Ama. Kaya nga ho, bilang katibayan na mahal mo kami, inialay po ninyo ang inyong buhay para po sa amin. Kaya nga ho, Panginoon, sabi niyo sa inyong mga salita, minahal mo kami kahit noon kami po'y makasalanan pa. Kaya lalong-lalo na ngayon na kami po ay inyo pong mga tinubos na, binigyan ng buhay, alam po namin na kami po ay iyong minamahal. Kaya narito, Diyos, bilang tanda, Panginoon naming Ama, na kami po ay nagmamahal din po sa inyo. Nais namin maka-fellowship kayo. Nais po namin, Panginoon, ay makasama sa gaganapin po namin communion. Salamat po, Diyos. At narito po ang tinapay at ang saro na simbola na iyong katawan at ng iyong dugo na amin pong pagsasaluhan sa umagang ito para maintindihan po namin ang inyong pong presensya sa aming pong buhay. Lord, dalangin po namin ito inyong basbasahan at pagpalain upang sa pagtanggap po namin ito, ito ay magdulot po sa amin ng iba yung kalakasan, kalusugan at kagalingan sa aming physical na katawan at maging sa aming buhay spiritual. Pagpalain niyo po ang bawat isa na tatanggap po nito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samudalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen.